Mula po ito sa National Commission on Senior Citizens. Kasi po, pinabulaanan po, yun nga po, nabanggit kong ahensya ng National Commission on Senior Citizens ang kumakalat na balita ukol sa 1,000 pisong payout para sa mga nakatatanda na magpaparehistro. Upang alamin yan, yung katotohanan niyan sa balitang iyan, yung katotohanan sa likod ng fake news na ito, makakapanayam natin si Commissioner Masilungan, si Commissioner Ray Masilungan mula sa National Commission of Senior Citizens. Makakapanayam po natin siya ngayong hapon na ito. Alright, Commissioner Ray, magandang hapon po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas at ng Mark In, Mark Out. Magandang hapon din po. On air na ba ako? Yes, sir. Magandang hapon, AJ. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng Mark In, Mark Out. Nandito po ako ngayon sa Baguio, kaya pasensya na at hindi ako makapasok sa Zoom kasi mahina yung data signal ko. Alright. Baka magputol-putol tayo, kaya sabi ko dito lang ako sa phone patch. Unang-una po sir, kahit na hindi po tayo hindi tayo magkita personally, ako po ay nagpapasalamat syempre na kayo po ay nagpa-unlock ng interview ngayong hapon na ito. Sir, unang-unang Yes, tanong sir. ko po, paano po nakarating sa inyong tanggapan itong balita patungkol nga sa 1,000 peso payout na matatanggap ng senior citizen upon registration? Alam mo, meron kasing mga vlogger na gustong makapag-monetize. Ngayon, kung titingnan mo kasi, meron tayong 12 million na senior citizens. Pagka naggawa ka ng isang vlog na interesado ang senior citizen, almost always mararating mo yung minimum para ka makapag-monetize. So, meron tayong social pension. Unang-una, yung social pension na yon was provided by Republic Act 9994. Opo. Yun ay 500 pesos a month para dun sa mga indigent na senior citizens. Merong definition ng indigent, no? Yun yung frail, sickly, or with disability, tapos walang pension, walang support. Okay, pagkatapos noong 2019, nagkaroon tayo ng Republic Act 11350 creating the National Commission of Senior Citizens, NCSC. Isa sa provisions ng 11350 ay yung trabaho na nasa DSWD para sa senior citizens, ita-transfer or ita-transition sa NCSC. Right. So, okay. Pagkatapos noong last year, noong July 30 last year, nagkaroon ng enrolled bill that lapsed into law, naging Republic Act 11916. Ito yung law na increasing the social pension from 500 to 1,000. So yun yung mga underlying circumstances. Tapos last year, meron kaming programa na kumuha ng data ng mga senior citizens. Kasi nung ma-appoint ako last year, nagpunta kami sa PSA. We were requesting the PSA na bigyan kami ng listahan ng lahat ng senior citizens para alam namin yung aming constituents. Opo. Ayaw magbigay ng PSA because of the Data Privacy Act. Di ba? Ang gusto ng PSA, kumuha muna kami ng authorization sa lahat ng senior citizens para ibigay sa amin. So kung ang estimate nila ay 12 million ng senior citizens, pupuntahan namin yung isa-isa para humingi kami ng authorization. So we decided na kami na mismo yung kukuha ng data. So we are now creating the database. Meron kaming dalawang sistema ng registration. Either online, through the website, o kaya yung offline. Yung offline, yung pipilapan mo yung senior citizen data form, tapos isasubmit mo sa NCSC through the OSCA or MSWDO. Alright. In the beginning, ayaw nung mga senior na magbigay ng data dahil bakit nga naman magbibigay ng data? Ano ba yung NCSC na yan? Di ba? Yes. Kasi ang unang-unang problema namin is yung information about NCSC. Kaya nga ngayon, umiikot kami halos sa lahat ng probinsya, meeting with the organizations of senior citizens para ipakilala yung agency. So yun yun. Di ba? Noong magkaroon ng 11916 na ang sabi doon i-increase yung social pension from 500 to 1,000, merong mga vlogger na na pinagsabay yung information about data gathering at saka yung 11916. Kaya kung babasahin mo, kung pakikinggan mo yung
hindi vague siya di ba? Ang sabi niya, basta nagparehistro ka, sinabi yung social pension. Pero sinabi lahat daw ng magpaparehistro. Actually, partially correct siya, partially wrong. Kasi ang sabi niya, lahat ng magpaparehistro ay tatanggap daw ng 1,000. So hindi totoo 'yon. Pero yung lahat nung tumatanggap ng social pension, magi-increase talaga to 1,000 from 500. Opo. Ang problema nito, noong lumabas yung law na 'yon, maging yung enrolled bill na 'yon noong July 30 last year, increasing the social pension from 500 to 1,000, tapos na yung budget. Kasi yung budget, sinasubmit na ng lahat ng agencies sa DBM May 30. So, nung May 30 last year, na-submit na ng DSWD yung budget for social pension para sa taong 2023, yung 500 a month, na it's equivalent to 24.9 billion. Yes. Ngayon, nung lumabas yung law nung July 30 at naging effective, merong batas, kaya lang walang budget for 2023. Dahil tapos na yung budget, di ba? Right. So ngayon, ang DSWD pa ang nagdi-distribute niyan. Kasi yung agreement between the DSWD at saka NCNC para dun sa transition was only signed June 29, 2022, one Alright. day before the end of term ni PRRD. Kasi si PRRD ang pumirma nung 11350 creating the NCSC, so we deem it proper na yung transition agreement must be signed term ni PRRD. So pinirmahan yung agreement for transition kasi maraming bagay ang itatransition na yan, di ba? So we came out with an agreement June 29, 2022. Pero nung mag-sign kami ng agreement, submitted na ng DSWD sa DBM yung budget para sa social pension ngayong 2023. Kaya necessarily, DSWD pa ang nagsasubmit nun ngayon. Ang nagdi-distribute nun ngayon. Okay. Diba? Okay. Kung babalikan natin yung 11350, ang sabi doon, yung transition, yung pag-transfer ng functions from DSWD to NCSC must be done within 3 years from the effectivity of 11350. Yung 11350, nabiging effective siya ng September 17, 2019. So dapat sana September 17, 2022 na i-transition na. Kaya lang, doon ngang July 30, nagkaroon ng amending law, yung 11916, increasing the social pension from 500 to 1,000, nakalagay doon sa 11916 na yon na 3 years na naman yung transition. Kaya nagkaroon ng leeway ang DSWD ngayon ng 3 years from 2022. So kung susundin mo yung 11916, 2025 pa ang deadline para i-transfer ng DSWD sa NCSC yung mga trabaho na yon. Although, meron na kaming agreement ngayon with the SWD, si Secretary Rex Gatchalian, binigyan lang kami ng requirements na pag na-comply namin, ita-transfer na daw sa amin yung mga trabaho na yon. Right. And one of those requirements is magkaroon ng mga offices, yung mga regional clustered unit office. So yung huling clustered office na magkakaroon is Baguio. So meron na kami ngayon, contracted na siguro by next month, December, meron na kaming office for clustered region 1 dito sa Baguio City. Tapos ang isa pang requirement yung pag-hire. Nag-hire na kami ngayon. Before December 31, makukumpleto na namin yung aming staffing pattern na inaprubahan ng DBM. So we are expecting from the agreements with the DSWD na by 2024, itatransfer na nila yun sa amin. Pero kung susundin mo yung transitional provision noong 11916, hanggang 2025 pa ang palugit ng law para sa i-transfer ng DSWD sa NCSC. I hope nasagot ko yung question mo. Right. Alright, Com. Bali, ito nga po, bukod nga po dito sa mga nabanggit nyo nga, Dako, balik po tayo doon sa nauna, yung mga fake news na kumakalat. Oo. Com. Marami po bang mga senior citizen, Com, ang pinatulan ng pagpaparehistro nga para doon nga sa sinasabi nyong 1,000 piso, ay yung sinasabi po nitong mga nagpapakalat ng fake news na ito, na
yun nga, yung 1,000 piso kapag nagparehistro, Kom. Yeah, I'd like to believe na oo kasi nung araw medyo mahina yung numbers ng mga nagpaparegister online. Pero magmula nung lumabas yun, nag-shoot siya. We were averaging mga 10,000 a day. So Oh, nakatulong laki. yung ano na yon. Pero on the lighter side, ganito yon. Yes. Merong mga panukala sa Kongreso na magkaroon ng universal pension. Yung lahat ng senior citizen ay mabibigyan ng pension. Diba? Universal na siya, hindi na siya social. Kasi pag social pension, merong identification, kailangan indigent eh. Yes. Kapag naging batas yung universal pension, tatanungin kami ng Kongreso magkano kailangan ninyo ng NCSE para ma-implement yung universal pension, di ba? Right. So we can only give to Congress what is registered with us. Yes. So kung ang nakarehistro sa amin ay 3 million, yun lang yung pwede namin isubmit sa Kongreso. Di ba? Kaya sa isang banda, kahit na fake news siya, nakatulong din siya sa effort ng NCSE na kumuha ng data or mag-create ng database for senior citizen. Right. Kumbaga, Kom, imbes na nakasama doon nga sa fake news na kumakalat, mas nalaman pa na meron ngang National Commission on Senior Citizens na handang tumulong sa kanya. Tama po ba ako? Natulungan kami na maipamahagi yung information about the NCSE at saka yung mga programs ng NCSE. Okay. As we speak, Kom, nakilala na po ba ang may-ari nga ng account na ginamit nga ng pag-post ng fake news na ito? Meron na bang investigation? O may resulta na, Kom? Nag-ano kami, no? Nag-request kami sa CIDG at saka sa NBI. Merong report na sinabit sa amin ng NBI na probables. Hindi ko lang pwedeng i-divulge yun kasi meron tayong Data Privacy Act, di ba? Correct. Meron tayong cybercrime law, anti-cybercrime law. Meron na kaming identity. Kaya lang, ang pinag-aaralan ngayon kung meron bang cause of action. Kasi nga, kung tutuusin, nakatulong siya di ba? Opo. So, paano mo siyang papailan ng complaint na nakasama, nakatulong siya? Diba? Kaya medyo in dilemma kami. Total, we're leaving it to the chairman. Si Chairman Franklin Quijano to decide whether or not we will pursue. Kung merong makikitang cause of action yung aming legal department, then we will pursue. Just to correct the wrong impression created. Although sabi ko nga nakatulong siya in a way na mai-propagate yung information about the NCSE. Kumbaga nangyari nga Ray, good imbis na bad PR naging good PR. Okay. Correct. Okay. Right. Ito po Com, ano po ba ang paalala ng NCSC sa mga senior citizens sa mga ganitong uri ng pagpapakalat nga ng maling impormasyon at bali saan nga po huhugutin yung dagdag na pondo nga para dito, Com? Okay, ganito yan. Yung law ay 11916 that yung enrolled bill na yon na naging law noong July 30, 2022, meron na siya kasi patas na siya, di ba? So necessarily yung DBM has already allocated. Kung hindi ako nagkakamali, from 24.9 billion na magiging 49.7 billion siya in 2024 para ma-meet yung 1,000 yung increase from 500 to 1,000. So hindi natin problema yon. Ang problema ngayon, yung bill nila for universal pension. Pabayaan natin sa Kongreso kung saan nila kung aprobahan nila at may pagkukunan, di ba? That's right. Siyempre, tayo, sabi nga, beggars cannot be choosy, di ba? So naghihintay lang tayo kung ano yung ipapasa nilang batas. We are willing to implement that. Yung transition kasi ng NCSCI from the DSWD, ang problema namin doon is implementation. Kasi yung DSWD, ang ginagamit pa nila ngayon is cash payout. Diba? Yung 4 million, nagwi-withdraw sila ng cash, tapos dinideliver doon sa 4 million na yon, tapos nililiquidate. We cannot do that. Kasi kakaunti ang aming staff. Pero meron namang experience ang DSWD na namigay ng ayuda, like yung UCT, Unconditional Cash Transfer, at saka yung SAP,
yung Special Amelioration Program noong panahon ng pandemic, di ba? Apo. Nakarating yan sa mga recipients, sa mga beneficiary na hindi nagkita yung DSWD at saka yung recipients. Diba? Pinadala yan through cash card o kaya through Contactless yung na mga po. money transfer facilities. Yes, apo. Yung mga Contactless. Palawan, Cebuano, Yeah. Lavalier, Apo. LBC. Commercial siya, pasensya na. So ngayon, ang sinasabi ko, kung gagawin ng DSWD yun, ipapractice nila yung digital delivery ng social pension anytime. Kaya namin gawin yon. Kasi isang listahan lang yon na dadalhin mo sa land bank, tapos bibigyan mo ng cheque ang land bank equivalent kung ilang billion yon, then land bank will distribute it. Diba? Right. Kaya hindi issue yung whether or not kaya namin. Kaya namin. Ang problema is kailangan pahintulutan ng DSWD na kayanin namin. Okay. Yung doon. So yun yung kasi merong mga maling kuro-kuro, haka-haka na kaya ayaw ibigay, hindi namin kaya. Hindi namin kaya kung hindi babaguhin yung sistema. Pero pag binago nila, we are willing and able to implement that at no time. Okay. In no time. Alright, with that, Comray, ano po ang mensahe na lang po para sa ating mga kababayang lola at lola o mga tinatawag nga natin mga senior citizens, Comray? Yes, senior na rin ako eh. Hindi naman pwedeng commissioner ang hindi senior citizen. So kasama na ako dun sa mga lolo't lola na yon. Alright. Anyway, ganito, yung DSWD is Social Welfare and Development. Diba? Pero yung para sa senior citizen, puro social welfare. Diba? Kasi yung social pension, centenarian, AIX, puro social welfare yung nagagawa ng DSWD. Medyo wala silang time para doon sa development. So pag nasa NCSC na yung trabaho na yan, yung pag-deliver ng social pension at saka yung centenarian gift, kahit na billion-billion yan, it only represents 20% of our job. Yung 80% ng aming trabaho is developmental. Meron kaming division for rights enforcement. Kasi ngayon, ang isang senior citizen kapag hindi siya nabigyan ng discount, pupunta siya sa DSWD, tutulungan ba siya? There is no department sa DSWD for that. Diba? Pero sa atin, sa NCSC, meron kaming division for rights enforcement. Yung health, wellness, and emergency response. Sa DSWD, wala din silang ganon because napakarami nilang trabaho. Pero sa NCSC, meron tayo nun. For example, merong program ngayon ang PhilHealth para doon sa ang tawag ay konsulta. Kasi because of the Universal Healthcare Law, lahat ng senior citizen ngayon member ng PhilHealth automatic. So pag na-hospital ang isang senior citizen, magbabayad ang PhilHealth. And because of that, hanggat maaari, ayaw ng PhilHealth na ma-hospital yung senior. Kaya merong programa yung PhilHealth, yung tawag doon ay konsulta. Bibigyan ng opportunity yung mga senior na magpakonsulta kahit wala pa siyang sakit para ma-determine kung ano yung mga weaknesses niya. Para mabigyan ng gamot yon, para ma-prevent yung hospitalization niya. Yung program na yon sa PhilHealth yon. Pero hindi yun i-implement ng DSWD kung wala yung NCSC. Diba? Samantala nga yung NCSC, in coordination with PhilHealth, pinopromote natin yung program na yon because kasama yun doon sa wellness, health and emergency response ng senior citizen. Diba? Meron din kaming program for development and nation building. Sabi ko nga kanina doon sa Latrinidad, napakaraming wisdom at saka experience ang senior citizen waiting to be harnessed. Diba? So ngayon, yung NCSC, meron kaming section na doon ang focus niya kung paano i-develop yung wisdom and experience ng senior citizens for nation building. So gumagawa kami ng mga projects at coordination with other government agencies para ma-enhance yun. Meron din kaming risk assessment and security. Meron bang agency or department ng DSWD na titingin doon sa mga batas para ma-enhance yung rights o tsaka yung security ng elderly? Wala, kasi napakarami nilang trabaho. Pero sa NCSC, meron tayo nun. Tapos meron din kaming plans and legislative liaison. Pag merong proposal para sa senior citizen, you don't expect DSWD na sila ang manguna doon. Because napakarami nilang trabaho. Pero sa NCSC,
pag meron kaming nare-receive ng mga proposals, pinaprocess namin siya, tapos tinatransmit namin sa Congress para mabigyan ng aksyon ng Congress. Tapos meron din kami yung interagency nga, kasi maraming programa para sa senior, yung mga agencies like TESDA, yung DOLE, na hindi nagagamit because walang nagko-coordinate. So, pero sa NCSC, meron kami ngayong section, yung interagency coordination. Inaalam namin kung ano yung mga program ng mga national agencies na pwedeng pakinabangan ng senior citizen, then we will conduit yung mga senior citizens para doon. Okay. Pagkatapos, ang last is yung participation, communication, and education. Di ba? Para sa akin, kailangan nating ma-encourage ngayon ng senior citizen to care for senior citizens. Meron nga akong binuksan or dinevelop na movement. Ang tawag doon is DEAR. Yung DEAR, yung mahal. DEAR movement. Ang meaning nun ay Defenders of Elderly Acquired Rights. Okay. Ang programa nun is encourage natin lahat ng citizen na i-defend palagi yung rights ng senior citizen. Kunyari, nandun ka sa isang fast food chain. Meron ka nakitang matandang-matanda na umu-order, pero Comray? wala siyang... Yes. Comray, medyo anin lang muna natin kasi medyo naubusan na po tayo ng oras at Okay. meron So, na po sige. tayong ipapasok na flash report. Comray, kayo mga Ray Mansilungan, maraming po salamat. Sige. Pag-usapan po Meron natin kaming yung sa website, no? susunod Sige, itong... sige. Opo. Kasi sasabihin ko lang, meron kaming website, www.ncsc.gov.ph. Kung Alright. meron kang tanong or anything, contact us to the website and lalagyan namin ng panahon na sagutin yon. So Okay. maraming salamat. Maraming salamat. sa Thank you very opportunity. much po, Comray, at maraming salamat po sa inyo. Okay.